Sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Quezon, may isang binatang kilala sa kanilang lugar bilang si Elmer. Sa edad na 23, namumuhay siya ng simple. Nagsasaka tuwing umaga at nangunguha ng kahoy sa gubat tuwing hapon. Wala siyang pamilya. Iniwan siya ng kanyang ina pagkasilang pa lamang, habang ang kanyang ama ay nawala sa isang misteryosong pangyayari sa gubat 10 taon na ang nakalipas. Ang sabi-sabi, nilamon ito ng mga lamang lupa. Wala namang lamang lupa, tsismis lang yan ng matatanda, madalas niyang sabihin sa sarili. Ngunit isang hapon sa buwan ng Nobyembre, habang siya ay nangangahoy sa gilid ng masukal na bahagi ng kagubatan, may narinig siyang kakaibang iyak. Malalim, matinis, parang mula sa isang sanggol, ngunit may halong kakaibang tunog na hindi niya maipaliwanag. Parang may halong boses ng matanda at tunog ng hayop. Napahinto si Elmer. Tahimik ang paligid. Ang mga dahon sa paligid ay tila huminto sa paggalaw, kahit ang mga ibon ay biglang tumigil sa pag-awit. Nang marinig niyang muli ang iyak, mas naging malinaw ito. Hindi siya nagdalawang isip at agad niyang tinunto ng pinagmulan. Sa ilalim ng isang punong balete na tila mas matanda pa kaysa sa buong baryo, may nakita siyang basket na yari sa makakapal na damo. Sa loob nito, isang maliit na nilalang ang umiiyak. Sa unang tingin, aakalaing isang normal na sanggol, maputi, malusog, at nakabalot sa gintong telang kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit nang lumapit siya, napansin niyang hindi ito pangkaraniwan. Ang sanggol ay may matulis na tainga, mapupulang mata, at napakaliit ng katawan, halos kasya lang sa isang kamay. Ngunit ang nakakapagtaka, marunong itong magsalita. "Tulong, ilayo mo ako rito," sabi ng sanggol gamit ang tinig na parang hangin, mahina ngunit malinaw. Nanindig ang balahibo ni Elmer, ngunit sa kabila ng takot, hindi niya maiwasang maawa sa nilalang. Maaaring ito na ang pagkakataong babago sa kanyang buhay. Agad niyang kinuha ang basket at tinakpan ito ng kanyang jacket. Pag-uwi niya, maraming tanong ang bumalot sa kanyang isipan. Ano nga ba ang sanggol na ito? Bakit ito iniwan sa balete? At higit sa lahat, anong nilalang ang humahabol dito? Kinagabihan, habang natutulog siya sa kanyang kubo, muli niyang narinig ang sigaw, ngunit sa labas na ng kanyang bahay. Kasabay ng malalakas na yabag ng kung anong nilalang, narinig niya ang isang matandang boses na nanggigigil sa galit. "Ibalik mo ang anak ko, mortal!" Nagising si Elmer sa malakas na kalabog sa bubong ng kanyang kubo. Mabilis niyang inabot ang kanyang itak na nakasabit sa dingding. Nanlalamig ang kanyang katawan, hindi dahil sa hangin kundi sa kilabot na nararamdaman niya. Nakadikit pa rin sa kanyang dibdib ang basket kung saan natutulog ang kakaibang sanggol. Muling nag-ingay ang bubong, kasunod ng mabibigat na yabag, para bang may nilalang na mas malaki pa sa tao ang gumagapang doon. Mula sa labas, narinig niya ang pagaspas ng hangin at tila pag-ungol ng isang matandang nilalang. May kasamang anino na dumaan sa kanyang bintana. Matulis ang mga tenga, mahahabang kuko, at mata na pulat kumikislap sa dilim. "Ibalik mo ang aking anak!" Muling sigaw ng tinig sa labas, mas malakas na ngayon. "Hindi mo alam kung anong gulo ang pinasok mo, mortal." Nagpalinga-linga si Elmer. Gusto niyang sumigaw, humingi ng tulong, pero malayo ang kanyang mga kapitbahay. Ang pinakamalapit na bahay ay nasa kabilang bundok pa at wala siyang cellphone, radyo o kahit anong paraan para makipag-ugnayan. Napatingin siya sa sanggol na duwende. Tulog pa rin ito, ngunit pawis na pawis. Napansin niyang nanginginig ang maliit nitong katawan. Tila nakararamdam ng panganib. "Anong klaseng sanggol ka?" bulong ni Elmer. Nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang kubo. Isa itong dambuhalang nilalang, kulubot ang balat, mahaba ang buhok at may balbas na parang ugat ng puno. Ang mga mata nito'y tila apoy,
at sa likuran ay may pakpak na parang yari sa usok. Hindi makagalaw si Elmer. Nanginginig ang kanyang tuhod. Hindi mo dapat kinuha yon, sabi ng nilalang. Anak ng hari ng silangang kaharian ng mga duwende ang karga mo. Elmer. Nagulat siya. Galing ang tinig sa sanggol. Nakadilat na ito. Ngunit ngayon, hindi na ito parang sanggol. Ang katawan nito ay kumikislap sa dilim at sa mga mata nito ay may karunungan na parang matanda. Huwag kang matakot, sabi nito. Hindi ako panganib sa iyo. Siya ang panganib. Tinuro ng sanggol ang matandang nilalang. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Ang sanggol ay biglang nagliwanag at ang liwanag na iyon ay tila apoy na tumama sa nilalang sa pintuan. Napasigaw ito at umatras waring nasasaktan. Pagkatapos, bigla itong nawala sa usok kasabay ng malakas na pagyanig ng lupa. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang katahimikan. Ngunit alam ni Elmer, hindi pa tapos ang lahat. Ngayong nalaman niyang hindi ordinaryong bata ang kanyang kinuha, batid na niyang isang bagong mundo ang binuksan niya. Isang mundong hindi para sa tulad niyang tao. At ang mundong iyon ay mapanganib, madilim, at punong-puno ng nilalang na kaya siyang lamunin ng buo. Kinabukasan, hindi na nakatulog pa si Elmer. Habang nakaupo sa gilid ng kanyang kubo, hawak pa rin niya ang basket ng sanggol na duwende. Sa kabila ng takot, naramdaman niyang kailangan niyang kumilos. Hindi siya maaaring manatili sa baryo. Hindi habang alam niyang may mga nilalang na maaaring sumalakay anumang oras. Ngunit may isang tao siyang naisip na maaaring makatulong. Si Ka Erning, ang matandang albularyo na naninirahan sa paanan ng bundok. Matagal na itong hindi nakikita ng karamihan at may usap-usapang may koneksyon ito sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Bago magtanghali, isinilid niya sa likod ng kanyang bayong ang basket na may lamang sanggol. Tahimik ang sanggol, parang nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Sa gitna ng makakapal na damo at masukal na daan, tinungo ni Elmer ang bahay ni Ka Erning. Pagdating niya sa lumang kubo ng albularyo, agad siyang sinalubong ng malakas na amoy ng insenso at halamang gamot. May mga palamuti sa paligid, tuyong dahon ng saging, balat ng ahas, at bote-boteng may kung anong nilalaman. May mga anting-anting ding nakasabit sa bawat poste. Alam kong darating ka, bungad ni Ka Erning habang nakatayo sa pintuan. Hawak ang kanyang tungkod. Maputi ang buhok, kulubot ang mukha, ngunit matalim pa rin ang mga mata. Ka Erning, kailangan ko ng tulong. May nakuha akong hindi ordinaryong sanggol. Ngumiti ang matanda, tila hindi nagulat. Ipinanganak sa gubat, nilalang ng liwanag, anak ng mga duwende sa silangan. Alam ko ang dala mo, Elmer, at alam ko ring sinusundan ka na nila. Napalunok si Elmer. Ano bang sanggol ito, Ka Erning? Pinapasok siya ng matanda. Sa loob ng bahay, inilatag ni Ka Erning ang ilang dahon at kristal sa sahig. Ipinatong doon si Elmer ang basket. Pagkatapos, nagsindi si Ka Erning ng insenso at binigkas ang ilang dasal sa matandang wika na hindi maintindihan ni Elmer. Maya-maya, ang sanggol ay nagmulat ng mata. Ngunit ngayon, hindi na ito sanggol. Unti-unti itong nagbago ng anyo. Mula sa maliit na sanggol, naging batang may anyong duwende. Matulis ang tenga, maliit ang katawan, ngunit matikas ang tindig. Salamat sa pagtulong, mortal, sabi ng bata. Ako si Likmu, anak ng Haring Sildan ng Silangang Kaharian. Ako ay itinakwil dahil sa hula. Anong hula? Tanong ni Elmer. Na ako raw ang magwawasak sa pagkakaisa ng mga duwende. Kaya't noong ako'y isinilang, binalak akong patayin ng sarili kong ama. Nanlaki ang mga mata ni Elmer, kaya kay tinapon sa gubat. Tumango si Likmu, pero hindi ko alam na ang ama ko'y susundan ako rito at papatayin ang sinumang sumubok na magtago sa akin.
Nilingon ni Elmer si Ka-Erning. Ano ang dapat kong gawin? Hindi mo na siya pwedeng iwan, sagot ng matanda. Ikaw na ang piniling tagapangalaga at hindi lang isa ang hahabol sa inyo. Buong angkan ng silangang duwende ang susugod sapagkat ang batang ito ay may daladalang kapangyarihang hindi pa niya lubos na alam. Huminga ng malalim si Elmer. Hindi niya ginusto ang lahat ng ito. Ngunit alam niyang hindi niya rin kayang ipagkanulo si Likmo. Wala nang atrasan. Anong kailangan naming gawin? Tanong niya. Tumayo si Ka-Erning. Kinuha ang isang maliit na bote ng pulang likido at isang sinaunang anting-anting. Simulan mo sa pagpapalakas ng iyong loob, anya. Sapagkat sa pagdilim ng ikatlong gabi, darating ang una sa mga bantay ng silangan. At hindi siya tulad ng nakita mo kagabi. Mas malakas siya, mas mabangis, at mas gutom sa dugo. Gabi na naman. At gaya ng sinabi ni Ka-Erning, ang ikatlong gabi ay dumating na may kasamang panibagong hilakbot. Tahimik ang paligid ng bahay ni Elmer, na ngayon ay pinayuhan ni Ka-Erning na tabunan ng mga dahon ng sangkapas at dilang aso, mga halamang tumataboy sa masasamang nilalang. May mga anting-anting ding isinabit sa apat na sulok ng bubong, habang ang lupa sa paligid ng kubo ay may mga bakas ng dinaanang ritual. Sa loob ng bahay, si Likmo ay nakaupo sa isang banig, nakapikit at tila nagbubuo ng lakas mula sa diwa ng lupa. Kitang-kita sa kanyang mukha ang kapayapaan, ngunit sa paligid niya ay nanunulay ang kakaibang enerhiya, mainit, mabigat at matalim sa balat. Darating na siya, wika ni Ka-Erning habang pinapatay ang ilaw ng lampara. Ang unang bantay ng silangan, si Daluyong. Daluyong? Tanong ni Elmer. Anong klaseng nilalang yon? Hindi na sumagot si Ka-Erning. Sa halip, binigyan siya ng itim na pulseras na yari sa buto ng hayop at isang botelya ng pulang langis. Isuot mo ito. Kapag naamoy ka niya, mapapansin niyang isa kang tagapangalaga. Gamitin mo ang langis kung sakaling lumapit siya sa'yo. Ngunit alalahanin mo, hindi sapat ang lakas ng tao para mapatay si Daluyong. Isa siyang banugdiwa, nilalang na isinilang sa loob ng bagyo, pinalakas ng kidlat at may layuning patayin ang mga traidor sa lahi nila. Biglang lumamig ang paligid. Ang mga dahon sa labas ay nagsimulang mag-ingay. Tumigil ang huni ng mga kuliglig. Wala na ring ibong naririnig. Ang gabi ay tila huminto sa paghinga. Isang malakas na kalabog sa bubong. Sumunod ang pag-ikot ng hangin sa paligid ng bahay. Ang mga anting-anting sa kisame ay nagsimulang kumalansing. Parang pinipilit buksan ang pinto. Humawak si Elmer sa itak na binendisyonan ni Ka-Erning. Samantalang si Likmo ay nananatiling nakapikit. Ngunit ngayon, nagliliwanag na ang kanyang katawan. Bumukas ang pinto. At doon nila siya nakita. Si Daluyong. Isang nilalang na may katawan ng tao ngunit balot sa makapal at dumadaloy na ulap. Ang kanyang mga mata ay puting-puti at ang kanyang buhok ay tila nagliliyab sa asul na kidlat. Sa likod niya ay umiikot ang mga piraso ng hangin, parang umiikot na bagyo. Likmo, bulalas ng nilalang. Sa utos ng hari ng silangan, dumating ako upang wakasan ang huling yugto ng iyong hininga. Hindi naghintay si Elmer. Mabilis niyang binuhos ang pulang langis sa paligid ni Likmo, na agad namang nagliyab ng apoy. Isang bilog na proteksyon na hindi maapakan ng nilalang. Pumatong sa bubong si Daluyong at sinugod si Elmer, mabilis at malakas. Ngunit nauna si Ka-Erning. Itinapon ang isang garapon ng pulbos na kulay abo. Tumama ito sa katawan ni Daluyong at sumabog ang usok. Nagsisigaw ang nilalang, para bang nasusunog mula sa loob. Hindi mo siya makukuha, sigaw ni Ka-Erning. Hindi pa siya handa at hindi ka ang pipigil sa hula. Ngunit hindi nawalan ng lakas si Daluyong. Tumalon ito sa ere, umikot at humagis pababa ng kidlat mula sa kanyang palad.
Boom! Nayanig ang buong kubo. Nabuwal si Elmer at nasugatan sa noo. Si Ka-Erning ay napaurong, duguan ang kanyang balikat. Ang mga apoy ng proteksyon ay bahagyang humina. Ngunit bigla, may liwanag mula sa loob ng apoy. Si Likmo, nakadilat na ang mga mata at ngayon ay nakatayo sa gitna ng apoy. Daluyong, sigaw niya, boses na hindi na pangbata. Hindi mo ako mapipigilan. Ako ang anak ng liwanag at kadiliman. Ako ang tagapagdala ng pagbabago. Iwinasiwas niya ang kanyang mga kamay at mula sa kanyang palad ay lumabas ang liwanag na mas maliwanag pa sa araw. Tinamaan si Daluyong at sa isang sigaw ng pagkatalo, bigla itong naglaho na parang usok. Bumalik ang katahimikan. Nang makabangon si Elmer, hindi niya alam kung anong nararamdaman. Takot, gulat, o paghanga. Tumayo si Ka-Erning. Inaayos ang kanyang balikat. Isa pa lang yon, sabi niya. May 7 pa. At ang huli ay ang mismong hari ng silangan. Umaga. Ngunit sa paligid ng kubo ni Elmer, tila hindi pa rin natatapos ang gabi. Makulimlim ang langit. Ang mga ibon ay tahimik at ang hanging dumadaloy sa palibot ay may dalang balisa. Matapos ang pag-atake ni Daluyong, pansamantalang tumahimik ang kagubatan. Ngunit lahat ay nakakaalam. Ito'y panandalian lamang. Si Ka-Erning ay nagpapahinga sa silong ng bahay, nakapulupot sa katawan ang tela ng kalumbata, isang tela na ginagamit sa paghilom ng sugat mula sa mga nilalang na hindi tao. Si Elmer, hawak-hawak ang itak, ay nagbabantay sa harap ng pintuan. Samantala, si Likmo, na kahapon lamang ay isang walang kamalay-malay na sanggol, ngayon ay tila isang batang may 100 taon na ang karanasan. Tahimik itong nakaupo sa gitna ng banig, nakapikit at mistulang nakikinig sa isang lihim na hindi nila marinig. May kailangan kang malaman, Elmer, bulong ni Ka-Erning nang siya'y matauhan. Hindi ito ordinaryong duwende. Hindi rin ito basta alagang espiritu. Si Likmo ay tagapagmana ng 2 lahi. 2 lahi? Balik ni Elmer. Ibig mong sabihin, duwende at tao? Umiling si Ka-Erning. Hindi, mas malalim pa riyan. Isa siyang anak ng liwanag at anino. Ang kanyang ina ay isang engkantadang tagapagbantay ng araw ng kanluran. Ang kanyang ama, isang duwendenong itinatakwil ng sariling kaharian dahil sa kanyang ugnayan sa isang Diyos ng dilim. Nanlamig si Elmer. Ang mga duwende, dagdag ni Ka-Erning, ay may mga kaharian, hilaga, timog, silangan at kanluran. Ang silangan ang pinakamakapangyarihan at sila ang pinakakonserbatibo. Ayaw nila ng halo, lalong-lalo na ng mga isinilang mula sa karibal nilang mga lahi. Kaya't si Likmo ay isang banta sa balanse ng kanilang mundo. Pero bata lang siya, giit ni Elmer. Wala pa siyang ginagawang masama. Doon ka nagkakamali, ani Ka-Erning habang itinuturo si Likmo. Kahit hindi pa siya ganap, ang kanyang presensya ay nag-aalab. Ang kanyang enerhiya ay sumisigaw sa buong espiritual na daigdig. Ang kanyang kapanganakan pa lamang ay nagsindi na ng apoy sa 4 na kaharian. At isa lang ang ibig sabihin nun, giyera. Saglit na katahimikan. May dahilan kung bakit ikaw ang nakapulot sa kanya, Elmer? Dagdag ni Ka-Erning. Hindi aksidente yon. Pinili ka. Pinili? Napakunot no si Elmer. Ang sino? Isang pabulong na tinig ang sumagot. Hindi galing kay Ka-Erning. Hindi rin kay Likmo. Galing ito sa likod ni Elmer. Paglingon niya, isang matandang babae ang nakatayo sa labas ng bintana. Payat, puting-puti ang buhok at may nakasabit na mga baging sa leeg. Ang mga mata nito ay may dilaw na liwanag. Ng kagubatan, anito. Ng mga lihim na nilimot ng panahon. Biglang napasigaw si Ka-Erning. Huwag mo siyang papaganungin. Ngunit huli na. Si Elmer, sa sandaling nagtagpo ang kanyang mata at ang sa matandang babae ay biglang nawalan ng malay. Pagdilat niya,
Nasa gitna siya ng isang parang malawak, maberde. Ngunit sa langit ay may 3 araw na sabay-sabay na sumisikat. Sa paligid niya ay mga nilalang na hindi niya kayang ilarawan. May mga mukhang hayop, may katawan ng halaman, may lumulutang, may nagliliyab. Sa kanyang harapan, nakaupo si Likmo, ngunit hindi na bata. Isang binata, 16 na taong gulang, suot ang gintong balabal. Sa noo nito ay may marka ng bituin at ahas na nakapulupot. "Elmer," anang binata. "Ako si Likmo, at ito ang kinabukasan. Isa sa mga posibleng mundo kung saan hindi tayo naging handa." "Paano ka naging ganto? Anong lugar to?" tanong ni Elmer. "Hindi ito langit, hindi rin ito impyerno. Isa itong balintataw ng kagubatan. Dito dinadala ang mga napili upang malaman ng kanilang halaga." Tahimik si Elmer. "Sinubok ka ng kagubatan, Elmer," dagdag ni Likmo. "At ikaw ang nagtagumpay. Ngayon, may pagpipilian ka. Iwan mo ako at bumalik sa dati mong buhay o samahan mo ako sa paglalakbay na wala nang balikan." "Bakit ako?" tanong ni Elmer. "Dahil ikaw ang may puso ng tao ngunit may tapang ng nilalang. Ikaw ang tulay, at kung hindi mo ako sasamahan, masusunod ang hula. Maghahari ang hari ng silangan sa buong mundo ng engkanto at ng tao." Sa likod ni Likmo, unti-unting nagdilim ang langit. Isa-isang nawala ang mga araw, at sa ere naglitawan ang mga dambuhalang mata. Mata ng mga bantay ng mga nilalang na gustong pumatay sa kanya. "Pipili ka na, Elmer," ani Likmo. "Ngayon din." Tumibok ng malakas ang puso ni Elmer, at bago pa siya makasagot, nagising siya. Basang-basa ng pawis, balik sa kubo, at sa kanyang harapan si Ka Erning, duguan ang noo. Sa labas ng bahay ay may ingay, may gumagapang, may sumusutsot. "Gising na siya," ani Ka Erning. "Tama ang desisyon mo, Elmer, pero huwag kang matuwa, sapagkat ngayong gabi ang ikalawang bantay ay darating na." Matapos ang bangungot na tila mas totoo pa sa realidad, hindi na muling nakatulog si Elmer ng gabing iyon. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit na bumabalik ang mukha ni Likmo, ang hinaharap, ang balintataw, ang 3 araw sa langit. Ngunit higit pa riyan, ang banta ng ikalawang bantay ay tila gumagapang sa bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Sa labas ng kubo, ang kagubatan ay tila nanahimik muli, ngunit hindi ito ang payapang katahimikan na inaasam ng tao. Isa itong uri ng katahimikan na nagbabadya ng malawakang kapahamakan. Ang mga bantay, paliwanag ni Ka Erning habang nililinis ang dugo ang noo, ay hindi basta halimaw. Sila ang mga alagad ng matandang kautusan, ang mga tagapuksa ng mga dapat di na mabuhay. Ang una ay si Daluyong, ang tagasira ng daan. Ang ikalawa, si Sumnag, ang tagapagdilim. "Sumnag?" tanong ni Elmer. "Ano siya?" "Siya'y isang nilalang na binuo mula sa galit at puot ng mga itinakwil na espiritu. Wala siyang anyo, o kung meron man, yun ay depende sa kung ano ang kinatatakutan mo." Napakuyom si Elmer sa kanyang itak. "Paano natin siya lalabanan kung wala siyang anyo?" "Hindi natin siya lalabanan sa labas, kundi sa loob," sagot ni Ka Erning. "Kapag dumating siya, papasukin niya ang iyong isipan. Gagayahin niya ang takot mo. Dadalhin ka niya sa pinakamasakit mong alaala. At kung doon ka niya matalo, tuluyan kang mawawala." Tumango si Elmer, bagamat ang dibdib ay punong-puno ng kaba. Sa sulok ng kubo, si Likmo ay muling bumalik sa anyong sanggol. Tila wala na namang alam. Ngunit ramdam ni Elmer na gising ito sa loob. Gising at naghihintay. Gabi. Walang buwan, walang bituin. Tila nilamon ng kadiliman ng kalangitan. Ang hangin ay amoy kalawang at abo. At sa pagitan ng mga puno sa gubat, isang anino ang gumagapang, hindi sa lupa, kundi sa mismong hangin. Ang mga alitaptap ay nagsilabasan mula sa mga punong kahoy.
Ngunit hindi liwanag ang dala nila, kundi babala. Isa-isa silang pumalibot sa kubo ni na Elmer, umiikot at tila sumusulat ng mga sinaunang simbolo sa ere. Dumating na siya, ani ka Erning. Tandaan mo, Elmer, kapag nagsimula na siyang pumasok sa iyo, huwag kang maniwala sa nakikita mo. At kahit ano pa ang mangyari, huwag mong bitiwan si Likmo. Hindi man niya inaasahan, ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Parang hinigop ang kanyang katawan sa isang malaking ulap ng usok. Napapikit si Elmer. Pagdilat niya, nasa loob na siya ng lumang bahay nila, ang bahay ng kanyang kabataan, matagal nang nasunog at nawala. Ama? Bulong niya. At sa kusina, nakita niya ang kanyang ama. Ang dating lasinggero, may hawak na bote ng alak, galit at umiiyak. Bakit mo kami iniwan? Sigaw nito. Lumapit si Elmer, nanginginig. Ama, patay ka na. Hindi ito totoo. Nangingilid ang luha niyang sagot. Ngunit hindi pa siya nakakalapit, biglang tumayo ang kanyang ama at ang katawan nito ay nabaluktot, naging isang aninong may sungay. Humaba ang mga braso at ang matay nagliliyab. Ako si Sumnag. Tumakbo si Elmer, ngunit saan man siya lumingon, nakikita niya ang mga dating bangungot ng kanyang buhay, ang kamatayan ng kanyang ina, ang pagkasunog ng kanilang bahay, ang pagkakabugbog sa kanya noong bata pa siya. Hindi totoo to. Laban lang, Elmer. Sigaw ng kanyang isipan. Hanggang sa may kamay na humawak sa kanya. Maliit, malambot, mainit. Paglingon niya, nakita niya si Likmo. Sa anyo ng batang lalaki, nakatingin sa kanya at nagsalita. Hindi ikaw ang may utang sa kanila. Hindi mo kasalanan ang lahat. Lumaban ka. Sa isang iglap, sumabog ang liwanag mula sa katawan ni Elmer. Nawala ang anino, nawala ang mga bangungot, at biglang nagbalik ang lahat sa tunay na mundo. Nagising si Elmer, nanghihina, ngunit buo ang loob. Sa kanyang tabi, si Ka Erning ay gulat na gulat. Elmer, nagawa mo, ani nito. Tinalo mo si Sumnag. Ikaw ang unang taong hindi nilamon ng kanyang takot. Ngunit bago pa sila makapagdiwang, may marahan na paguga sa lupa. Dumadagundong. Hindi gaya ng nakaraan, ito ay dulot ng isang bagay na mas malaki, mas matanda, mas makapangyarihan. Mula sa kakahuyan, lumitaw ang isang nilalang na higit pa sa anyong tao. Mata nito ay parang apoy, balikat ay may pakpak ng uwak. Ang katawan ay mistulang gawa sa abo at ginto. Ang ikatlong bantay, bulong ni Ka Erning, ang hukom ng diwa. At sa likuran ng nilalang, may hukbo ng duwende, mga engkanto, at aninong walang muka. Nagsisimula na ang digmaan. Tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikang iyon ay parang sigaw. Sigaw ng mga kaluluwang walang pahinga, ng mga lihim na nalimot, at ng mga panahong binaluktot ng mahika. Nakatitig si Elmer sa nilalang sa harap niya, ang ikatlong bantay, ang tinaguriang hukom ng diwa. Hindi ito basta halimaw, hindi ito basta anino. Isa itong matandang espiritong gumagabay sa batas ng balanse sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng di nakikita. Sa kanyang bawat hakbang, may alikabok ng siglo ang nalalaglag sa lupa. Sa kanyang mata, makikita ang kasaysayan ng libu-libong pagkatao. Ang hangin ay nanlamig. Si Ka Erning ay tila natigilan. Elmer, mahinang bulong niya. Ito na ang tunay na pagsubok. Ang hukom. Hindi siya dumadapo kung hindi seryoso ang kaso. Lumapit ang nilalang at ang tinig nito ay parang alingaw-ngaw ng 150 tambuli sa loob ng kuweba. Ang sanggol na hawak mo ay anak ng 2 dinastiyang matagal nang naglalaban. Ang dugo nito ay magdadala ng panibagong kaayusan o tuluyang pagbagsak. Napatingin si Elmer kay Likmo
na ngayon ay muling nasa anyong batang lalaki. Nakatayo ito sa tabi niya, payapa ang muka, ngunit ang mga mata ay tila nagbabaga. "Anong ibig mong sabihin?" sigaw ni Elmer. "Hindi ba't siya ang tagapagdala ng liwanag? Sinabi ni Likmo na ako ang tagapangalaga niya." "Ang tanong ay hindi kung tagapangalaga ka," sagot ng hukom, "kundi kung ikaw ba ang karapat-dapat na maging tulay ng kanyang kapalaran." Sa isang iglap, ang lupa ay bumuka. Lumitaw ang isang bilog na altar sa gitna ng gubat, gawa sa kristal at itim na bato. Dinala ni Likmo si Elmer sa gitna nito. "Pipiliin mo," bulong ng hukom. "Sa kaliwa, buhay mo. Sa kanan, kapalaran ng sanggol. Isa lang ang maaaring manatili." Napatigil si Elmer. "Anong ibig mong..." "Piliin mo na, Elmer," singgit ni Ka-Erning. Walang kasinungalingan sa harap ng hukom. Kung pipiliin mong mabuhay, mabubura si Likmo. Ngunit kung pipiliin mo siya, mawawala ka sa mundo ng mga tao at magiging bahagi ka na ng kanyang mundo, ng mundong di kailanman mauunawaan ng karaniwang tao. Napahawak si Elmer sa dibdib. Tumaragundong ang kanyang puso. Ilang beses na niyang isinakripisyo ang sarili para sa sanggol na ito. Pero ang ganitong desisyon, hindi ito madali. Tumitig si Elmer kay Likmo. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita ito. Hindi sa isip ni Elmer, kundi sa kanyang pandinig. "Hindi kita pinili para mailigtas ako, Elmer. Pinili kita dahil alam kong ikaw lang ang hindi titigil hanggat hindi mo nauunawaan ang dahilan ng lahat. Kung ako ang pipili, ikaw ang pipiliin ko." Napaluha si Elmer. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas, alam na niya ang kanyang sagot. "Elmer," tanong ng hukom, "ang iyong kapalaran, ano ang pasya mo?" Huminga siya ng malalim at sa buong lakas ng loob isinigaw, "Pipiliin ko si Likmo. Kung kailangang mawala ako sa mundong ito para siya'y mabuhay, gagawin ko. Hindi ako pinanganak para sa sarili ko lang. Kung ito ang tadhana ko, tatanggapin ko." Sa kanyang mga salitang iyon, nagliyab ang altar. Umangat si Elmer sa ere at ang katawan niya ay nabalot ng gintong liwanag. Ramdam niya ang sakit, ang pagkakahiwalay sa mundo. Naririnig niya ang huling bulong ng hangin, ang huling tunog ng gubat. Ngunit kasabay nito, naramdaman din niya ang kapayapaan, isang uri ng katahimikan na punong-puno ng kahulugan. Ang katawan niya ay tila nalulusaw sa liwanag, ngunit sa gitna ng pagkalusaw na iyon, may umusbong. Isang bagong anyo. Hindi na siya tao. Hindi na siya ganap na nilalang. Isa na siyang tagapangalaga ng hangganan. Isang espiritu na naglalakad sa pagitan ng liwanag at dilim, buhay at kamatayan, tao at di nakikita. Nagising si Elmer sa isang lugar na di niya alam. Malawak, lunti ang kagubatan, ngunit kakaiba. Tila bawat halaman ay humihinga, bawat puno ay may alaala. Sa kanyang tabi, si Likmo, hawak ang kanyang kamay. "Maligayang pagdating," sabi ng bata. "Ikaw na ang bagong bantay, pero hindi katulad ng nauna." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Elmer. "Dahil ikaw ay tao, at ang puso ng tao, ang pinakamatapang sa lahat." Tahimik ang paligid, hindi dahil sa kawalan ng tunog, kundi dahil sa uri ng katahimikan na puno ng presensya. Ang bawat ihip ng hangin ay may dalang mensahe. Ang bawat kaluskos ng dahon ay tila isang pag-uusap na hindi nauunawaan ng karaniwang pandinig. Narito na si Elmer sa daigdig ng mga di nakikita, at sa unang pagkakataon, isa na siyang ganap na bahagi nito. Nakatayo si Elmer sa harap ng isang salamin ng liwanag. Isang anyong tubig na nagmumula sa punong kahoy na may ugat na ginto. Nang tumingin siya sa refleksyon,
hindi na niya nakita ang dating siya. Ang kanyang mga mata ay naging mapusyaw na asul, tila mata ng langit tuwing dapit hapon. Ang kanyang balat ay bahagyang nangingintab at ang kanyang buhok na dating itim ay tila pinaghalong abo at sinag ng araw. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang likuran. 2 aninong hugis pakpak gawa sa liwanag at usok na dumarampi lamang sa hangin. "Bakit ako ganito?" tanong niya kay Likmo. "Dahil ikaw na ngayon ang tagabantay ng hangganan," sagot ng sanggol duwende na ngayoy unti-unting nagkakaedad. "Ang hangganang ito ang linya sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga engkanto, at tanging ikaw ang may kapangyarihang protektahan ito. Pero anong mangyayari sa mundo ko, sa pamilya ko, sa buhay ko?" Lumapit si Ka Erning. Oo, si Ka Erning, na ngayoy hindi na matanda kundi isang nilalang na malakas, matikas at may balikat ng isang mandirigma. Unti-unting nawala ang kanyang anyong tao at napagtanto ni Elmer ang totoo. Isa siyang engkanto sa katawan ng tao, tagapagsanay ng mga napipiling maging bantay. "Hindi mo sila malilimutan, Elmer," anya. "Ngunit ngayon, mas malaki na ang papel mo. Ikaw ang magiging bantay laban sa mga nilalang na lumalampas sa dapat nilang lugar. Hindi lahat ng engkanto ay mabuti at hindi rin lahat ng tao ay dapat na ignorante. Ikaw ang magiging tulay." Sa loob ng puno ng liwanag, ang punong ina ng bagong daigdig, ibinaba sa kanya ang unang tanda, isang pendant na hugis bilog gawa sa pinagsamang ginto, bato ng langit at dugo ng hari ng duwende. Sa gitna nito, may mata, isang matang laging gising, laging nakatingin. "Nakikita mo na ba ang mga puwang sa pagitan ng mundo?" tanong ni Likmo. Ngayon ay isa ng ganap na duwending lalaki. Mukhang 20 ngunit may isip na 1,000 taon ang tanda. Nang tumingin si Elmer sa paligid, nakita niya ang mga lamat sa hangin. Maliliit na bitak sa kalawakan kung saan sumisilip ang dilim. Sa likod ng mga bitak na iyon ay naroroon ang mga nilalang na uhaw sa laman, sa liwanag, sa kapangyarihan. May tikbalang na itim ang mata't baligtad ang mga paa. May engkanto na nagpapanggap na tao para mang-akit at may mga anito na limot na ng panahon. Galit sa lahat ng hindi na naniniwala. Nasa gitna si Elmer ng isang bilog ng mga nilalang, mga duwende, diwata, tikbalang at espiritong bantay. Sa kanyang harapan, isang itim na bato at sa kanyang likuran, ang apoy ng liwanag. Nagtaas siya ng kamay at isinigaw. "Isinusumpa kong protektahan ang balanse sa pagitan ng mundo ng tao at ng di nakikita. Isinusumpa kong hindi ako maghuhusga base sa anyo, kundi sa layunin. At isinusumpa kong kung kakailanganin, ibibigay ko ang aking sarili para sa kapayapaan ng 2 mundo." Sumigaw ang hangin. Kumulog sa kabila ng langit. Ang kanyang pendant ay nagliyab at isang marka ng liwanag ang lumitaw sa kanyang dibdib, ang simbolo ng bagong bantay. Hindi pa man natatapos ang seremonya, biglang dumilim ang kalangitan ng bagong mundo. Isang sigaw ang narinig, hindi ng tao, hindi rin ng hayop, kundi ng isang matandang nilalang na matagal nang ipinagbabawal pumasok sa daigdig ng mga diwata. Dumating na siya, bulong ni Likmo, ang aninong inulila. Isang dambuhalang nilalang ang sumulpot mula sa bitak ng hangin. Tila usok na may laman, may mga mata sa bawat bahagi ng katawan at boses na parang daang kaluluwang umiiyak. "Siya ang una mong laban," ani Ka Erning. "Ngunit paano?" tanong ni Elmer. "Ngayon lang ako naging bantay. Walang kasanayan ang mas mahalaga kaysa sa pusong handang magsakripisyo," sagot ni Likmo. Humarap si Elmer sa nilalang. Hinawakan niya ang kanyang pendant at sa unang pagkakataon, binigkas ang unang dasal ng bantay.
sa ngalan ng liwanag na hindi mamatay, sa alaala ng mga nilimot, sa ngalan ng kapayapaang pinaglalaban. Ako si Elmer, anak ng tao, tagapangalaga ng sanggol, tagapagtanggol ng hangganan. At ang kanyang buong katawan ay lumiyab sa apoy ng katotohanan. Lumipas ang ilang linggo, ngunit sa mundo ng tao, ilang segundo lang ang dumaan. Sa baryo ni na Elmer, nagtaka ang mga tao kung bakit may liwanag na tila apoy ngunit malamig sa gubat ng alitaptap. Walang nakakaalam kung nasaan si Elmer. Ngunit tuwing gabi, may isang boses na naririnig ng mga batang malapit nang mawala. Isang boses na nagsasabing, "Huwag kang matakot. May bantay sa pagitan ng dilim at ng ilaw, at hindi ka nag-iisa." At kung titingin ka sa ulap tuwing dapit hapon, makikita mo ang anyo ng isang lalaki. May mga pakpak na usok at liwanag at mata ng langit. Wakas,